Magandang gabi po. Ngayon ay ipapaliwanag ko kung paano nagsimula ang globalisasyon ayon kay Nyan Chanda noong 2007. Madalas iniisip ng marami na ang globalisasyon ay modernong konsepto lamang na may kinalaman sa internet, teknolohiya at pandaigdigang negosyo. Pero ayon kay Nyan Chanda, ang ganoong pananaw mali. Ang globalisasyon ay hindi bigla na lang sumulpot sa makabagong panahon. Ito ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng tao at nagsimula pa noong sinaunang panahon. So, ayon kay Nyan Chanda, ang globalisasyon ay likas o taal na gawain ng tao. Natural sa atin ang makipag-ugnayan at makipagpalitan ng mga bagay sa ibang tao at bansa. Ginagawa natin ito para mabuhay, para sa kalakalan, para sa relihiyon, at para sa pagkikipagkaibigan at alyansa. Hindi ito bago, bagkus itong mahabang proseso ng pagtutulungan at pagkikipag-ugnayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sabi pa ni Nyan Chanda, ang globalisasyon ay pinapalakas ng apat na bagay: kalakalan, relihiyon, pananakop at migrasyon ng tao. Ito ang mga pinagmulan kung bakit lumaganap ang ideya ng globalisasyon sa buong mundo. Pagsisimulan ng globalisasyon ay ang Silk Road. So, dito po nag-start ang pinakauna. Isa sa mga unang malinaw na ebidensya ng globalisasyon ay ang Silk Road. Ito ay mahabang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa China, India, gitnang Asya, gitnang Silangan at Europa. Mula sa China, inuluwas ang seda, porselana at papel. Mula sa India, nanggaling ang mga pampalasa at relihiyon gaya ng Buddhism na kumalat hanggang sa China at Japan. Sa Persia o Iran at gitnang Silangan nagmula ang ginto, pilak at kaalaman sa matematika at astronomiya. At sa Europa, nakarating ang mga bagong produkto na nagpasigla ng kanilang ekonomiya at nagbukas ng mas malawak na pananaw sa kulturang Asya. Ipinakita ng Silk Road na kahit magkakalayo ang mga bansa, pinagbuklod sila ng kalakalan, relihiyon at ideya. Ito ang malinaw na simula ng globalisasyon ayon kay Chanda. Isang ugnayan na tumatawid sa heografiya at kultura. Sa bukod sa kalakalan, ang relihiyon ay malaking bahagi rin ng globalisasyon. Ang Kristyanismo ay lumaganap mula sa Roma papuntang Europa, Afrika at maging Asya. Ang Islam naman ay nagsimula sa Arabian Peninsula at kumalat sa gitnang Silangan, Hilagang Afrika, India at Southeast Asia kasama ang Indonesia at Malaysia. Ang Buddhism mula India ay kumalat sa China, Korea at Japan. Dahil dito, hindi lamang produkto ang naipasa sa iba't ibang bansa, kundi pati ang mga paniniwala, tradisyon at kultura. Noong ika-15 na siglo, pumasok naman ang panahon ng Age of Exploration. Ang Spain at Portugal ang nanguna rito. Ang Espanya ay nakarating sa Amerika at sa Pilipinas, dala ang Kristyanismo at kalakalan. Ang Portugal naman ay dumaan sa Afrika at nakarating sa India, kung saan nagbukas sila ng mga ruta ng pampalasa. Sinundan ito ng Britain, France at Netherlands, na nagsimula ring magtatag ng kolonya sa Asya at Afrika. Dito pa lalo lumawak ang globalisasyon dahil sa pananakop at pagpapalaganap ng kultura at relihiyong ng mga Europeo. Imperialismo at revolusyon. Pagsapit ng ika-18 hanggang 19 siglo, lumakas ang imperialismo. Ang Britain ang naging pinakamalaking imperyon na nakarating sa India, Afrika at Southeast Asia. Ang France ay sumakop sa Indochina. Ang Netherlands ay kumukontrol sa Indonesia. Bukod dito, ang mga revolusyon gaya ng sa France at United States ay nagpapalaganap ng ideya ng demokrasya, kalayaan at nasyonalismo na umabot din sa ibang bansa. So, in conclusion, sa kabuuan ayon kay Nyan Chanda, nagsimula ang globalisasyon noon pa man dahil likas sa tao ang makipag-ugnayan at makipagpalitan. Nagsimula ito sa kalakalan tulad ng Silk Road, lumawak sa pamamagitan ng relihiyon, naging mas malakas dahil sa pananakop at imperialismo ng mga Europea.
at lalo pang kumalat dahil sa revolusyon at migrasyon ng tao. Kaya masasabi natin na ang globalisasyon ay hindi bagong konsepto, kundi isang tuloy-tuloy na proseso ng pakikipag-ugnayan ng mga bansa at tao sa buong kasaysayan.